Raven Driver DIY Projects. 5 setting na sa tingin nyo hindi nyo pa nagagawa sa low voltage disconnect. Ang ating content ngayon ay yung about sa low voltage disconnect. Kagaya ng kung nakakabili kayo nito sa online, kung sa tingin nyo sira, huwag nyo munang itatapon dahil yan yung ating gagawin content at ituturo natin yan para dun sa mga baguhan na nalilito at hindi pa kabisado kung paano gamitin yung low voltage disconnect. So unahin natin yung ating number 1. Sa number 1 meron dyang tinatawag na timer delay. So karamihan dito ay hindi ito alam na timer delay, kaya nalilito sila kung saan yung tamang setting at iniisip nila sira yung kanilang mga nabibiling low voltage disconnect. Sa pangalawa naman, paano gayahin ang voltage ng isang solar charge controller at paano gayahin yung low voltage disconnect doon mismo sa solar charge controller. Number 3 naman, paano iset ang disconnect. Ayan, so meron kasing tinatawag na reconnect at disconnect. Dito iisa-isahin natin itong i-actual para mas maintindihan nyo. Pang-apat, ganun din, paano ang reconnect. Dito sa pang-5, meron ditong nakasulat na paano kung sira ang nabili. Ayan, so yan yung karamihan minsan na iniisip natin na sira yung ating low voltage disconnect na nabibili sa online. At yung pang-6, paano i-reset ang LVD. Dito kakailangan na natin ng battery. So nawiringan ko na siya at dito nakagayak na yung ating LVD module, nakawire na siya, nakakalit na, at meron tayong sample testing na 12 volts bulb. So dito ang uunahin natin na ituro kung paano ang timer. Sa timer delay mga ka-DIY, kailangan mong ilong press yung sa kanan. Pagka long press mo sa kanan, may makikita ka nagbiblink. Yan, nagbiblink. So pagpasensyahin nyo yung aking kuko dahil hindi pa tayo nakakapagtabas. Pag linong press mo yung kanan, may makikita kayo nagbiblink. Pwede mong iset yung 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5, 6 hanggang sa pataas. Pero ibababa ulit natin at ibabalik natin sa 0. Yan, so naka 0 na siya tayo, hayaan lang natin. So okay na, no? Yan yung time delay kapag gusto nyong lagyan ng timer yung low voltage disconnect. Dito sa pangalawa nakalagay paano gayahin ang voltahe o ang voltage. So ito yung ituturo natin. Ihahalimbawa ko itong battery tester. So kukuha na natin ng voltahe yung mismong battery. Yung mismong supply ng battery, dito natin yan i-check. Example, ang voltahe niya ay 13.1. Ito ba? 13.1 volts. Ayan. So minsan meron tayong nabibiling mga low voltage disconnect na hindi nagtutugma yung voltahe. Minsan kapag bibili tayo ng low voltage disconnect, minsan hindi accurate yung voltahe nito. Kaya kailangan natin kumuha ng isang digital tester or battery tester para matest natin kung sino ba talaga yung dapat nating pagbasihan. At kapag ito ang true voltage, i-apply natin yan dito para naman ito na yung mismong basihan natin
doon sa ating monitor. Posibleng hindi accurate yung solar charge controller. So dito kayo magbabase ng inyong cut-off at reconnect. So kagaya nito, may makikita kayo dyan na 18 volts. Pero kung susukatin natin yung battery galing sa digital tester, magmula dito sa digital tester, susukatin natin yung karga ng battery. Ang lalabas dapat dyan ay 13.1. So ito yung ituturo ko paano gayahin yung voltage. So ang gagawin mo lang, ilo-long press mo naman yung kaliwa. Pag na-long press mo yung kaliwa, pindutin mo yung kanan para magbawas. I-set mo siya sa 13.1. Kapag hindi pa rin nagparehas, dadagdag ka lang ng isa or dalawa para magpantay. So hayaan lang natin siya. Ayan, so nag 13.1 na siya. Sukatin natin kung parehas sila. Ayan, sukatin natin. Ayan, 13.1, 13.1. May mga senaryo kasi minsan na kapag binili natin ito ay hindi sila nagpapantay ng voltahe, kaya kailangan mo pa siyang iset. Paano iset ang disconnect? Pakita tayo. Sa disconnect mga ka-DIY, kung naka-live PO4 batteries kayo, ang pinaka-cutoff natin halimbawa ay 12 volts. So pipindutin natin dito ng dalawang pindot sa kaliwa. Magbiblink yan mga ka-DIY. Pwede nyo nang ibaba. Pwede nyo nang pindutin yung sa kanan kapag nakita nyo nagbiblinking na yung tunlok rito. So ulitin ko, pindutin ng dalawa sa kaliwa, tsaka pindutin yung kanan para makuha natin yung tinatawag na disconnect. Long press ko na. So kailangan natin yung 12 volts. So pagka naiset natin yung 12 volts, pabayaan natin. Okay, ayan yung voltahe ng battery natin. Kapag bumaba yan ng 12 volts at may nakaload ka dito, kapag inabot yung 12 volts, usong magka-cut off yung low voltage disconnect natin. Dito naman sa number 4, nakalagay dito, paano ang reconnect. So ito na tayo. Paano ang reconnect? Sa reconnect naman, kailangan mo lang pindutin yung kanan. Double tap din. Dalawang pindot. Makikita kayo dyan na magbiblink at iseset nyo lang siya sa ayon sa gusto nyong reconnect. Example, yung disconnect natin is 12 volts at gusto mo siyang gawing 0.8. Ibig sabihin, pag inabot niya yung 12.8, kusang magbubukas na yung ating low voltage reconnect o low voltage disconnect module o board. So ituloy natin, double tap, iset natin sa 0.8. Low press ko na para mabilis. Pag inabot niya yung 0.8 mga ka-DIY, saka yan magbubukas 0.8. Ayan, so set natin yung 0.8. Ayan, so 0.8 meaning pag inabot niya yung 12.8, kusa na siyang magbubukas 12 volts plus yung 0.8, kaya siya nagbukas. Dito naman sa panglima, nakasulat dito paano kung sira ang nabili na low voltage disconnect o low voltage reconnect. So ang isang tips nito mga ka-DIY, kapag yung binili nyo ay hindi umiilaw itong mismong LCD na to, kinabitan nyo na ng supply ng battery, at kapag kinabitan nyo at wala kayong nakikitang display dito, kung sa tingin nyo naman wala namang nakatanggal na hinang, yun po yung tinatawag na posibleng sira talaga yung low voltage disconnect o reconnect LVD module. Yun po yung tinatawag na sira talaga. Kapag kaganyan, pwede mo yan i-contact kung sino mga seller yung napagbilihan mo. Ayan, so yun yung mga tips mga ka-DIY na sana makuha nyo. At yung pinakauli, paano ang reset. Ayan, paano ang reset? So ganito lang. Sa pag-reset mga ka-DIY, napakadali lang. Ito yung karamihang alam talaga nila
sa pagre-reset mga ka-DIY, kung halimbawa sinet ko ito kanina ng 12 volts sa reconnect, sa disconnect 12 volts, sa reconnect naman is 0.8. Yan, nakikita nyo. Ito kasi in-adjust ko na kasi kanina kung nakita nyo umilaw, di ba? Pagmusdan nyo 12 volts, tapos dun sa reconnect is 19.7. So wag nyo nang pansinin to dahil binago ko na para lang mapatay ko yung ilaw. Ngayon, kung gusto nyo siyang i-reset, pipindutin mo lang itong dalawang button ng sabay. Pindutin ko ng sabay, magre-reset yan. Ayan. So, pagka nag-0-0 na siya, meaning, na-reset na siya. So, i-double check natin kung ilan ulit yung nasa setting ng disconnect. Sa disconnect, 12 volts. Sa reconnect, 2 volts. So, kapag inabot niya yung 14 volts, saka lang iilaw yung ating 12 volts. So, tama, di ba? So, bababaan natin siya kasi 13.1 lang ito. Bababaan natin yung voltahe sa reconnect para umilaw yung kulay dilaw na bulb. So, pinutin ko yung kanan, double tap, long press para umilaw. Ayan. Ilagay natin sa 0.8 para todo na siya. Yan na yung pinaka final niya. Yan. 12 volts plus 0.8 is 12.8. Ayan. So, nakuha niyo mga ka-DIY. Ito yung isa sa mga vlog ko na nabitin. Hindi ko nabigyan ng time. So, ngayon, ito na siya, no? Tinapos ko na mga ka-DIY kasi dito sa ginagawa kong pagbablog, napapansin ko na wala na kayong nakukuhang idea, kaya naisip ko na singitan natin ng may kapaki-pakinabang na content. So ako naman mga ka-DIY sa paggagawa ko ng vlog, sisiguraduhin ko naman kapag sineseryoso ko yung vlog ko, meron kayong makukuhang idea. So yung susunod natin na content mga ka-DIY, yung about naman doon sa relay. Ayan. So, yan yung susunod natin mga ka-DIY. So, sana nagustuhan nyo yung aking video mga ka-DIY. Maraming salamat doon sa mga nakapollow sa akin, nakasubaybay, at kung nagustuhan nyo yung aking dumi ng kuko, ayan, so pwede nyo i-share yung aking video kung nagustuhan nyo yung aking content o yung aking sinabi dito sa low voltage, ay pwede nyo po yan i-share. So maraming salamat mga ka-DIY. Sa susunod nating video mga ka-DIY, kapag nakakita ako ng ganyang model, ay igagawan din natin ng vlog yan para magkaroon din kayo ng idea, kasi di pare-parehas yung low voltage disconnect. Kagaya niyan, may HCW M635. Ito M6, tingnan natin yung likod. Ito naman ay HXH MC09. So hindi sila magkaparehas, ano? Magkaiba sila ng performance sa setting. Kaya kung makakabili ako ng ganito sa online, mas maganda para maituro ko din sa inyo. Ito kasing module na to, isira na ito. Hindi na ito nagpa-function, kaya hindi natin may tuturo ng maganda at hindi natin may papaliwanag. Ayan. So, abangan nyo mga ka-DIY. Pagka may time tayo, may time ako, bibili ko na to. Hahanap ako nito sa online para maituro ko din. So, yung mga ginagawa kong pagbibideo o paggagawa ng idea o pag-share ay para ito sa mga baguhan na nalilito pa sa kanilang mga setup pagdating sa low voltage, reconnect at disconnect.